John 3, 1 to 10. Sabi rito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasalimutan ay hindi nila kinikilala ng Diyos. 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni makikilala man sa Kanya. Verse 7, mga anak, huwag kayong paninlang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil sa Diyos, ang Ama nila ay hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa Kanya, kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Amen. Let's pray. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon, Lord God. We invite you in your presence and the Holy Spirit, Lord God. This place, Panginoon, Lord God. Teach us, Panginoon, Lord God. Itago mo lamang ako, Panginoon, sa iyong rapat na pagpak, Panginoon, sa iyong libro. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ka, Lord, at kilahin ka, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Dito sa verse 1, ang sabi nito, binibigyan din na napakalaki ang pag-ibig natin na napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So dito, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin masusukat kung gaano ka lawak ang pag-ibig ng Diyos. So, kahit sa isipan natin, minsan meron lang limited yung isip natin. Pero ang kaisipan ng Panginoon ay napakalawak. Kumbaga, nilagyan niya lang ng limitation ng pag-iisip ng tao. Kasi kung mag-iisip pa tayo beyond dun sa pag-iisip na binigay sa atin ng Panginoon, sabi ng mga iba, masisira na raw yung mulo natin. So, yung pag-ibig ng Diyos, yung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos, makikita natin kagad doon sa John 3:16, sabi ng Panginoon doon sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya binigay ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi makapahamak, sabi gano'n, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dito makikita natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin kasi they sacrifice yung kanyang buhay para lang mapakita niya ang pag-ibig, di ba? Doon sa verse 2 naman, ang sabi, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Amen? So now, we are the children of God, means we are identity and established as a legal identity. So dito makikita natin na sabi nga rito sa Bible, hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Pero sabi ng sa Corinthians, sabi ron na
na ihayag ng Panginoon yung mga bagay na yon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So meaning the Spirit is, Espiritu means the Holy Spirit. So yung Espiritu na yon, yun yung maghayag kung ano yung mga plano ng Panginoon sa atin. Amen? So sabi rin sa Ephesians 2:19, we are no longer foreigner and stranger, but fellow citizens, God's people, also member in household. And verse 3, sabi rito, kaya sino mang may ganitong pag-aasa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang malinis. So sabi rito, pagdalisay ng pagkatao at ang paglilinis sa sarili ay nangangahulugan na pag-alis na makamundong pag-iisip. Kasalanan na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung proseso ng paghubog sa atin na sarili upang maging katulad ng karakter ng Panginoong Hesus na siyang pamantayan ng kadalisayan. So, nung first ministry ng Panginoon, begin ministry ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanyang first begin ministry niya, the public proclamation niya, sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At maraming translation, sabi ganun, repent, for the kingdom of heaven is arrived. So, ang sabi ng Panginoon dito, before the kingdom of heaven is dumating, we need to change our mind, our thinking. So, ang plano ng Panginoon, indeed, the sense of the beginning, sabi ng Panginoon doon, the original intention ng Panginoon and the original coming from heaven, so gumawa siya ng earth para magkaroon siya ng representative dito sa earth. Which tayo yon yung representative ngayon. Ang sabi niya sa verse 3, kaya sino may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis. So, tayo yung representative dito. Di ba? Sa Congress, mayroong mga representative ng mga kanya-kanyang mga distrito, di ba? So doon, kapag yung representative na yun, may mga ginagawang hindi maganda, so yung distrito niya parang worse ang nagiging worse. Pero pag may representative doon ng congressman na, gamitin ko lang yung word ko. So, pag mayroong representative doon ng congressman ay maganda magpalakad, so ano yung nangyayari doon sa distrito niya? Gumaganda, di ba? So, ang intention ng Panginoon, gumawa siya ng earth, which the manifestation ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi rin sa Bible, paano po ba mananalangin, Panginoon? Sabi niya, ganito kayo manalangin sa our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, they will be done on earth. So our Father in heaven. So hallowed be your name, your kingdom come, it will be done on earth. So there is manifestation in heaven, in earth. So yung manifestation na yun, tayo yung nagbibigay ng mga magagandang dito, yung dito, pagsikapan natin na maging malinis tayo. So yung pag na-transform na yung mind natin, sabi ko nga, repent, for the kingdom is heaven, is on hand. Ibig sabihin, nabago natin yung pag-iisip natin. So dati yung pag-iisip natin na mga hindi magaganda sa harapan ng Panginoon, kagaya sa akin nung dati, wala pa ako sa Panginoon, so yung mind ko is wala sa Panginoon, so yung distraction ng kaaway ay nandoon. Kasi nga, wala pa yung, yung, hindi pa ako nagsikap na maging malinis sa harapan ng Panginoon Jesus Cristo. Kaya, ang mindset ko, kahit saan lang ako napunta, kahit saan ako, walang direction yung buhay ko nung time na yon. Kaya nga, nagkaroon ako ng iba-ibang babae, nagkaroon ako ng pangalan dito, nagkaroon ako ng pangalan dito. So dahil nga yung mindset ko is magulo pa. And that time, wala pa ang Panginoon sa akin dito. Pero nung nagsikap at naging malinis tulad niyang malinis din, so there's a transformation na ibig ng Panginoon sa atin. And what is the Adam, yung nangyari sa kanila, there's a distraction. So that's why, ang nangyari nun, there's a man lost yung nangyari. So yung Espiritu ng Panginoon sa kanila ay nawala. So that's why the Jesus is coming for the transformation again, to come back whatever the loss of men. Sabi nga ng Panginoon doon sa
Kaya nga, tinawag ng Panginoong Jesucristo na second Adam to restore the man. Para ma-restore yung mga nawala sa atin. Kaya dapat, ang sabi rito, kaya sino may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Amen? Amen. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglaban ng kautusan. So, since the beginning ay sabi ko na nagkaroon ng rebellion, since is the rebellion, yun yung against the authority of God, against the government, and represents lawlessness. Amen? So dito sa bansa natin sa UAE, makikita natin kung gaano ka-organize yung pamamalakad nila. Pagkuha natin ng license, parang doon lang sa mobile, makakuha na tayo ng lisensya, di ba? Tama? Pero pagdating mo sa Pilipinas, parang ang gulo, di ba? Pagkukuha na ng lisensya, ang daming tao, ang daming tila, parang hindi siya organized, di ba? Makikita natin. Kaya makikita natin kasi kung hindi organized, ang gusto ng Panginoon kasi yung law na ibinigay niya sa atin ay mapatupad. So kung yung walang law yung isang bansa, makikita natin, di ba, napakagulo dahil wala silang sinusunod na batas eh. So ang ibig ng Panginoon sa atin yung kautusan ng Diyos ay hindi magdala sa atin sa distraction. Amen? So nung nakaraan niya, nung Sunday, nung Bible study namin, meron dalawang klaseng tao nung pinag-aralan namin. Yung tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon doon sa parable na yon. At yung isa naman na pinagkatiwala pero hindi ginawa yung best. Kasi ang sabi nung isang isang karakter ng tao na yun, dahil malayo pa naman yung pagdating ng Panginoon. Pwede pa ako maglasing, mag-inom, kung ano yung gawin ko. Pero doon sa first character na yun na ginawa niya, nung sinabi ng kanyang king na pakainin mo yung mga tao na ito, so ginawa niya yung part niya sa nung inutos sa kanya. Kasi dahil doon sa authority na binigay sa kanya ng king niya, ginawa niya yung part niya. So pinakain niya yung tao, and then sa pagbalik ng karakter na yon, natuwa yung Panginoon sa kanya. And anong ginawa nung king? Binigyan pa siya ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. Kumbaga, may mga dinagdag pa. Verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Jesus pumunta rito para i-restore, di ba? Yung sabi ko kanina, nire-restore ng Panginoon yung mga nawala doon sa tao. Nung wala pa tayo sa Panginoon, di ba, baksak yung buhay natin. Nakikita natin, walang direction yung buhay natin. Pero nung nakilala natin ng Panginoong Hesus, doon nagkaroon ng yung mga nawala, ninakaw ng kaaway, binalik ngayon ng Panginoon. Amen? Amen. So dito, sabi rito, nireveal ng Panginoon kasi yung sarili niya, di ba? Para nung dumating ang Panginoon, kinukwento ng Panginoong Hesus kung ano yung meron sa langit. Kasi siya yung galing doon eh. Kinukwento niya lang kung ano yung nandito, di ba? Sa langit. Kinukwento niya, walang kahirapan, walang So yun yung gusto ng Panginoon. Kumbaga, gusto i-restore ng Panginoon lahat ng bagay dito. Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Yun yung nasusulat. Amen? In verse 6, ang mananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala at sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakakilala man lang sa Kanya. So, ang anak ng Diyos ay nahayag upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay tinawag na mamuhay na may tagumpay laban sa kapangyarihan sa kasalanan. Di ba sabi sa John 15:4 verse 5, manatili kayo sa akin sapagkat kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Sa Galatians 5:16, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tuparin ang pita ng laman. Alam mo, meron din ako isang kwento mga kapatid. So, ang sabi rito, ang manatili sa Kanya hindi magpatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakikilala man lang sa Kanya. Meron akong isang kaibigan since nang pumunta ako dito. Hindi ko na mabanggit yung pangalan.
So, yun yung kaibigan ko na yun, siya yung nagpakilala sa akin sa Panginoon. And suddenly, sa haba nung pagkakano niya sa ministry, long time ministry, nagkaroon siya na fall siya sa kasalanan. So, ang sabi niya, nung muli ko siya na sabi niya ganito, okay lang daw magkasala. Kasi lahat daw ng mga tao sa simbahan ay makasalanan. So, pero nung binabasa ko to, sabi rito, ang manatili sa kanya hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni nakakailaman lang sa kanya. So, yung tao na yun, para magkaroon ng justification yung ginagawa niya kasalanan kasi may ginagawa siya kasalanan, kaya sabi niya, okay lang daw magkasala. So, dahil sa tao na yun, nung nag-aral sa akin dati, kaya ako ngayon lang dito, nagsasalita rin, in-encourage niya ako na makilala ang Panginoon. Pero suddenly, in the end of the parang may mali doon sa sinasabi niya na okay lang daw magkasala. Agree po ba kayo doon? Hindi, di ba? So verse 7 and 8, tapusin natin. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sa simula pa'y nakasala na ang Diablo kahit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa Kanya ang biying mula sa Diyos. At dahil sa Diyos, ang Ama nila ay hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos, kung sino ang anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Sabi rito, Jesus not come to start the religion. Hindi pumunta ang Panginoon dito para magtayo ng religion, di ba? Kumbaga sabi ko nga para i-restore ng Panginoon yung mga nawala. Kumbaga i-return niya sa atin kasi na-lost tayo eh. Lahat naman tayo na-lost, di ba? Ako kahit buong tao na-lost. Kaya nga nandito ang Panginoon para i-restore yung para wasakin niya yung mga bagay na ninakaw ng kaaway sa atin. Yung Diablo, wawasakin tayo. Katulad ng pinararanas sa atin yung yun nga, yung rebellion, di ba? Yung kasinungalingan. Baga in-inject sa atin ng kaaway yung bagay na yun eh. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, gusto niya i-restore yung mga bagay na mga thinking natin na mga negative. Katulad sabi ni Pastora Marjorie dito nung that time, na hindi niya pinapasok sa isip niya yung mga negative, kundi yung mga positive. Ayaw niya yung mga negative. Gusto niya kasi pag nakakilala tayo sa Panginoon, puro positive na yung mga pumapasok sa atin. Di ba? Amen? Sabi rito tapusin ko na, sa last part ng 11. Sabi rito, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Amen? Amen. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon, Lord God. Thank you for word, Panginoon, na tinuruan mo kami, Panginoon, na i-restore lahat ng bagay nito, Panginoon, na nawala sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa araw na ito. Uli, Panginoon, purihin ka, Lord, dakilain ka, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.